responsable yung lalaki. Sa panahon nung nagpapasarap sila, okay siya, di ba? Ngayong nandun sila sa hirap, ayaw niya na tumulong. Umpisa pa lang yan. May mas malala pa yung gagawin. Kaya mo ba buhayin yung anak mo? May batas tayo. Pupunta kayo ng barangay, sisettle nyo yung kapakanan ng mga anak mo para mabigyan ng sustento ng lalaki. Kailangan ikaw mag-demand. Huwag mong ikakatwiran na hindi kayo kasal. Kasi ang kasal naman sa pare, di ba? Pare, kaya uwes, mayor. Seremonya lang yun. Ang totoong kasal, pag nag-sex na kayo, yun ang kasal. Sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, hindi kayo kasal. Iwanan mo na, tapos maghanap ka ng trabaho, ihabla mo sa barangay. Pag hindi kaya sa barangay, gagawa ng kasulatan ng barangay, iaakyat yan. 3 beses binugbog, kakasuhan mo siya ng physical injury. Tapos yung tinatawag na 90 to 62, di ba? Yung violations against women. Walang piyansa yun. Yun ang magiging ground mo para humingi ng sustento para sa mga anak mo. Alam mo, masakit yan. Maghihiwalay kayo. Pinabayaan ka, di ba? Masakit yan. Yun ang pinakamasakit kasi nung nagpapasarap kayo, okay siya. Pero pag ngayong hirap na, wala na siya. Kumbaga sa iniwang ka sa ere. Ngayon, kung makikisama ka uli, patuulitin ulit, doble yung sakit, mas lalong mahirapan ka. Paano kung napuruhan ka ng suntok, di ba? Na-paralyze ka? Paano yung mga anak mo? Kasi sa amin, madali ito sabihin kasi wala naman kami sa sitwasyon mo. Pero, kung gusto mo magtuloy-tuloy dyan, ikaw din magdadala niyan. Gusto mo ba na lagi ka nasasaktan? Gusto mo bang sumaya? Kung hindi nyo na kayang ayusin sa usapan, o di magharap na kayo sa barangay. Ayusin nyo yung kapakanan ng mga bata. Hingihan mo ng sustento, kasuhan mo, para magtanda, matakot, bibigay ng sustento yan. Natural yun, naiiwas talaga sa responsibilidad yun. Kung may trabaho siya, malibang kung wala siyang trabaho, paano ka? Hihingi ng sustento. Pakulong mo na lang. Makabawi-bawi ka man lang. Gantihan mo. Ibig sabihin ng gantihan, ilagay mo sa tama. Gawin mo yung nasa batas. Sure yun na makakaroon siya ng kalalagyan. Kasi violence against women. 90 to 62, may batas tayo. Physical injury, dalawa-dalawa nga kaso niya. Tapos, mayroon pa siya, i-abandon niya pa yung kanyang mga anak. Ngayon, siya, kalabuso talaga siya dyan. Wala siyang pwedeng takasan. For the meantime, dahil masakit yung nangyari sa iyo, mahalaga na alisin mo sa isip mo yung mga bagay na nagpapagulo sa iyo kasi hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Ngayon, itong payo ko, ikaw ang magsasala nito kung malinaw ang iyong pangunawa. Naiintindihan ko na malulungkot ang mga anak mo unang-una. Malulungkot ka rin. Mawawalan ka ng partner. Tapos, ikaw ngayon ang maghahanap buhay para sa iyong mga anak. Ngayon, tingnan mo kung may pag-asa pa kayo o wala na. Kasi ang buhay naman, minsan may trouble, minsan may mga sigalot, pero baka magawan pa ng paraan. Pero kung wala na, doon na kayo sa barangay magharap.